Bakit hindi pa rin siya sumasagot? Gagawin ko rin ang ginagawa niya. Dahil nababaliw ka na. Bakit naisipan mo mag-propose sa kanya? 23 years old pa lang si Fiorella, tapos ikaw Ano? Sabihin mo, Benito. mas mature ka lang sa kanya ng sobra. Kaya medyo malabo yung gusto niyo mangyari. Pero age doesn't matter. Tandaan mo yan. Pero aminado ako na medyo minadali ko nga siya. Ganun nga. Sigurado akong nagulat siya. Lalo na siguro kapag nakita ka Teka, niya. huwag kang ngang magsalita ng ganyan, Benito. Medyo kilala na naman niya ako. Dahil nagkakausap naman kami ng papa niya bago yung namatay. Kaya siguro naman naikwento niya ako. Pero iba yun. Sa tingin niyo ba, sasabihin niyang, "Oo, mahal ko, papunta na ako dyan. Hintayin mo ako. Dahil lumalangoy na kami ng kapatid ko papunta dyan." Sige na, Don Vittorio. Kalimutan niyo na yung babaeng yun. Bakit ba kinokontra mo ako, ha? Kaibigan kita, hindi ba? Alam niyo, gusto ko rin naman na maging masaya kayo. Kaya nga, kapag umuo siya sa inyo, ako na mismo magiging ring bearer niyo sa kasal niyong dalawa. Kaya Pero lang... pinadalhan ko naman siya ng litrato ko. Pero wala rin silbi yun. Dahil ang picture na pinadala niyo sa kanya ay nung bata pa kayo at hindi pa kayo kulubot. Ew. Siguro ngayon nalaman niya na ang totoo. Ang mabuti pa siguro sulatan ko na lang siya ulit. Makinig kayo sa akin, Don Vittorio. Fiorella. Don Vittorio. Don Vittorio! Pangako. Gagaling ka rin, okay? Pangako yan ni Fiorella Bianchi. Tama ka. Pero ano Siyempre. sabi ng doktor? Malala na raw ang kondisyon mo. Sinabi niya rin na tigilan mo na raw yung cake na gusto mo dahil masama yun. Sige na. Ano nga sinabi ng doktor? Kailangan mo raw mag-undergo ng treatment, Gianna. At hindi lang yon. Kailangan sumama ka raw sa amin sa Mexico para sa kasal namin ni Vittorio Dragoni. At sigurado ako magiging masaya tayo ron. Ate Fiorella, ayokong sumama. Sasama ka sa akin, Gianna. Pagpunta natin sa Mexico, magtatrabaho ako kay Vittorio para hindi na tayo magkaproblema sa pambili ng mga gamot mo. Isa pa Mexico yon. Siguradong maganda ron. Ate Fiorella, hindi mo siya pwedeng pakasalan. At bakit hindi? Hindi mo pa siya kilala. Paano kung masama siyang tao? Hindi naman siguro. Si Vittorio yun, Gianna. Pogi si Vittorio. Isa pa, gentleman siya. At kung ayaw ko sa kanya, pwede ko naman tiisin yun, di ba? Ate Fiorella, ayoko. Hindi ako papahig na magsakripisyo ka para sa akin. Isa pa, alam ko hindi mo mahal ang lalaking yun. Gusto ko na magpakasal ka sa taong mahal mo. Kapag itinuloy mo yan, sigurado ako hindi ka magiging masaya sa piling ng lalaking yun. Tama ka, Gianna. Nakuha ko na. Ate Fiorella. Relax lang. Hindi maganda sa puso mo pag nagagalit ka. Ate, hindi kita papayagan na magpakasal sa lalaking yun. Ay, alam mo ba, wala akong ginawa dito kundi maghintay sa loob ng hotel room. Pero Tanya, di ba yan naman talagang gusto mong mangyari? Oo, pero hindi naman mag-isa. Alam mo bang iniwan na naman ako ni Pedro ngayon? Eto nga't mag-isa na naman ako dito. Ano ka ba naman, Tanya? Di ba andyan ka na ngayon sa Italy at nakarating ka dyan nang wala man lang ginagastos? Kaya mag-relax ka na lang at mag-ikot-ikot. Ayos nga yun, pero paano naman kung maligaw ako dito? Sabihin mo, nasa iyo ba ang credit card niya? Ay, Diana. Oo, pero ang totoo, wala ako sa mood. Alam mo bang handa akong gawin na lahat para lang makakuha ko ng milyonaryong karelasyon? Narinig ko na yan dati, pero alam mo, naiinggit talaga ako sa sitwasyon mo. Dahil may pamilya ka na. Ay, wala kang ideya sa sinasabi mo, Tanya. Dahil palagi rin ako mag-isa. Dahil busy siya. Maayos din yan kapag nakasal na kayong dalawa. Hindi ko alam kung mangyayari pa yon. Pero Tanya, makinig ka sa akin. Perpekto na si Pedro para sa'yo. Kaya kung ako sa'yo, hindi ko na siya pakakawalan pa. Pero alam mo, oo, may punto ka. Kaya susurpresahin ko si Pedro mamayang gabi pag uwi niya. Salamat, Diana.
Dante, Ano yun, Miss Federica? anong nangyari? Bakit Bakit ba? naglagay ka ng mga security camera sa buong bahay? Saan? Sumunod lang ako. Dahil inutusan ako ni Senyora Eloisa. Pero paano na tayo? Maaari bang huminahon ka? Ako ang may kontrol ng mga kamera. Kaya ko yung buhayin at patayin kapag ginusto ko. Kung ganun wala siyang nakikita? Siyempre wala. Dahil isang imahe lang ang nakikita niyo roon sa monitor. Hayaan mo na lang yan na nakapatay. Oo naman. Okay. Akala ko tuloy hindi ko maipapakita sa iyo ang ginawa ng matandang yon sa asawa niya at sa aking ama. Wala pa rin nagbago. Aasahan ko yan. Tanya, nandito na ako. Tanya? Pedro, magkita tayo ng alas 8 sa lobby. Hihintayin kita, Tanya. Seryo, talaga bang ganyan na lang ang gusto mo mangyari sa buhay Ano mo? ba ang gusto niyong gawin ko, Mama? Magpunta ako sa seminaryo? O magpunta sa Antarctica at magligtas ng hayop? Hindi. Ayoko lang kasi makita na lasing na umuwi ang anak ko sa tuwing nag-aagahan ako. Tapos may inuwi ka pang babae dito. Ano Pero ka ba naman? Mama, ito pa lang naman ang unang beses na nag-uwi ako ng babae, di ba? Yan ang problema sa'yo. Wala ka bang ibang alam na gawin sa buhay mo, seryo? At wala ka rin siniseryosong bagay sa buhay mo. Kahit ang pamilya mo, ang asawa mo, at ang anak mo. Mama, alam niyo naman kung gaano ko kamahal ang asawa ko. Ay, alam kong sobrang pagmamahal mo kay Pilar at talagang nasaktan kami nang mawala siya sa buhay natin. Lalo na sa apo kong si Pedro. Opo, alam ko po yun, Mama. Hindi makalimutan ni Pedro ang pagkawala ng kanyang mama. Sobra naman ang pagkaawa niyo sa kanya, Mama. Hindi ba kayo naaawa sa akin? Asawa ko po si Pilar. Wala akong nararamdaman na awa para sa iyo, kahit na konti man lang. Dahil umaasa ako na magpakita ka ng respeto sa asawa mo. Nasaktan ako noon. Kaya mula noon wala nang kwenta sa akin ang lahat. Lahat, Mama. Kaya inaaliw ko ang sarili ko dahil sa sobrang kalungkutan na nararamdaman ko. At ginagamit mo lang sa akin ang dahilan na yan para pabayaan kitang uminom at mambabae. Huwag niyo naman po akong husgahan, Mama. Dahil kayo lang ang nakakaalam ng mga paghihirap ko. Oo, tama ka. Pero tandaan mo na hindi ako sang-ayon sa ginagawa mong pagsasayang mo ng buhay mo. Tanya, Pedro, relax lang. Dahil grape juice lang naman ito. Tikman mo. Ano? grape juice nga. Pedro, wala kang dapat ipag-alala. Sabihin mo, nagustuhan mo ba ang suot ko ngayong gabi? Oo. Pero, ano bang okasyon? Gusto ko lang kasing bumawi sa'yo. Masyado na ako nadadala ng kagustuhan kung ipakilala mo ako sa pamilya mo bilang girlfriend mo. Natural lang yun, Tanya. Isa pa, gusto ko magpasalamat dahil dinala mo ako rito. Sisiguraduhin ko magiging special ang gabi na ito, Pedro. Pedro Angeles, Kumusta ka, Fabio? mabuti naman. Ay, hanggang dito ba naman? Ano meron? Ba't nandito ka? May imimit ako rito. Baka gusto mo sumama? Ay, hindi na. Pagod na rin ako. Pasensya na. Baka may kasama ka na ngayong gabi. Hindi, nagkakamali ka. Talaga? Dahil napakaganda niya. Siya ba ang date mo? Hindi. Alam mo, isa siyang turista. Okay. May tinanong lang siya sa akin kanina. Kung gano'n, okay lang siguro kung sasamahan ko siya. Hindi na pwede. May asawa na raw siya. Sayang. Maganda pa naman. At sexy, ha? Anyway, marami pa dyan. Maraming turista ang pumupunta rito para makahanap sila ng mga lalaki.
Sige. Mauuna na ako. Bye, Pedro. Bye. Magkita tayo. Sige, Fabio. Roxy, anong plano mong gawin ngayong gabi? Ewan ko, maliligo siguro. Gusto mo bang tulungan kita? Ngayon nandito na ako. Alam mo, may kailangan pala ako. Pwede ko bang bumili ng shampoo? Okay, siyempre. Makinig ka. Ibibigay ko na lang sa yung direksyon kung saan yung tindahan na yon sa Polanco, okay? Sa Polanco? Bibili ka lang ng shampoo. Teka, Rox. May mga tao talaga na mahina ang pakiramdam. Para isang prinsesa si Roxana. Ay, gusto niya ituring siya ng lahat ng ganoon. Buti nakakatagal ka. Dahil nakikita kong sinusunod mo lahat ng inuutos niya sa'yo. Ay, Ginagawa ko yan para kay Don Maximo. pero wala na siya dito ngayon. Kaya pabayaan mo na siya. Ay nako, sandali lang. Hugasan mo yan kasi marumi na. Pero hindi pa naman araw ng paglalaba ko ngayon. Pwede bang sumunod ka na lang? Ay, ang sungit mo naman. Diyan ka na nga. Roxana. Palagay ko hindi mo dapat inuutusan si Gael. Magkamag-anak kayong dalawa. Huwag mo nga akong pakialaman. Isa ka lang katulong kaya huwag mo akong pagsasabihan. Pero kasi... Magluto ka dun sa kusina! Hoy! Hanggang dito ba naman? Wala ka pa ring oras sa akin kahit nasa ibang lugar na tayo? Teka, magpapaliwanag ako. Hindi. Huwag ka na magpaliwanag pa. Mabuti pa siguro kung gagawa ko ng iskandalo para hindi mo na ako itago. Isa siya sa mga investors ng company namin. Kilala niya ang lola ko. Mukhang kilala na siya ng lahat maliban lang sa akin. Akala ko ba'y nagkakaintindihan na tayo, Tanya? Bakit ba hindi mo masabi sa ibang tao na ako ang iyong girlfriend? Tanya, pwede ba? Ayoko makipagtalo sa'yo. Intindihin mo naman ako. Gusto ko lang naman sabihin mo sa mga tao kung sino talaga ako. Ganun lang kasi. Alam mo kung bakit, di ba? Sinabi ko sa'yo. Pero sa totoo lang, gusto ko lang naman na magkaroon tayo ng special na gabi. Pero sinira mo yun ang i-deny mo ko sa lalaking Oo, yun. pero ang importante ay magkasama na tayong dalawa ngayon at wala nang ibang tao. Gusto mo bang mag-away na lang tayo? Gusto mong i-enjoy natin ang gabing ito? Gusto ko pero hindi ko lang gusto kasi na... Alam ko na magiging special para sa atin ang gabing ito. Ano kayang gagawin ko? Malaki ang 50,000. Saan kaya ako kukuha ng pambayad nito? Lalo na ngayon na wala pa akong trabaho. Ay, Diyos ko. Ay, Papa. Ano pong gagawin ko? Si Vittorio. Nag-message. Pakiusap, Fiorella. Pagbigyan mo ako. Alam kong kaya kitang pasayahin. At alam kong gagaling ang kapatid mo dito sa Mexico. Pangako dadalhin ko siya sa pinakamagagaling na doktor dito. Fiorella, pakiusap. Sagutin mo ang tanong ko. Hindi ko alam ang gagawin ko, Vittorio. Hindi kita kilala. At wala ito sa mga plano ko. Ang magpapakasal sa isang taong hindi ko pa nakikita. Fiorella, malala na lagay niya. At baka mas lumala pa yon dahil kailangan niya ng maoperahan ngayon. Paano kung dalhin ko siya sa ibang bansa? Paano kung sa Mexico? Hindi. Hindi ko pababayaan si Gianna. Sige. Pumapayag na ako. Oo na. Payag na ako, Vittorio. Payag ako makasal sa'yo. Gagawin ko to para kay Gianna. Mahihirapan lang siya kung pipiliin niya manatili rito. Sa Mexico, pwedeng gumaling si Gianna. Di ba, Papa?
Tulungan niyo po kami. Sana po tama ang desisyon ko. Tulungan niyo kami. Ay, naku! Pasensya na! Sorry po! Ganda naman ang suot mong damit. Binili mo ba yan sa Europa? Palda lang ito, Adela. Hindi ba kayo nagmamadali? Oo nga, tara na kasi. Tumahimik ka na nga dyan, Adela. Si Ana.